Can you hear me? Hello, Kat. Ah, Yes, we have a guest today. We're just waiting it. So we're waiting to wrap up right now. All about safety is will be on air. Marvin is in here right now. So where are you right now, Kat? It looks like you're at a in a convention. restaurant. Come again? You're where? In a restaurant. Oh, in a restaurant. All right. Okay. In Greenbelt. WBL. Greenbelt. WBL. Okay. Hindi. Let's start the show Ipan mo right sa now. Facebook. Uh, J. Perez sa Facebook. J. Perez sa Facebook. Past What? one in the it's about 103 and yeah, something like 103. This is Jay Ferrer, Engineer Jay Ferrer, saying to you hi and all about safety. And we have Professor, lead assessor, safety assessor, and nuclear advocate, none other than Kat Tapanghari. Magandang hapon po sa inyo mga viewers and listeners namin, and all of those who are responsible for making our program all about safety. The only safety program on air that discusses live things. Now, before further ado, Kat, we have a guest. I would like to introduce to you first, Doctora Angelita Acosta-Ngo, a certified professional ophthalmologist, doctor of optometry, an eye doctor, and a businesswoman, and also a freelance model. With her is Dr. Richmond Ngo, a certified professional optometrist, doctor of optometry, an eye doctor, and a physic athlete, more or less. And our topic right now is called all about eye safety. First of all, good afternoon, Doctora Angelita Ngo and Dr. Richard Ngo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. All right. Okay. So, Marvin, I think I pronounced your names wrong. I think it's pero Richard, in here is Richman. Right? In the gym, I told you Richard or Richman. Richman po. Okay, but anyways, we're here with Kat Tapanghari right now. I'm also in a job site. And Kat, would you say hi to our doctor friends, Doc Richman and Doc Angelica Ngo? Kat. Good afternoon po sa inyo lahat. Medyo maingay dyan sa site mo. Pagka medyo hanap ka sa ibang avenue. So medyo maingay eh. So, as I've said right now, ang ating topic is all about eye safety. Okay. May una lang akong tanong and then Kat, you follow. Okay. Ang pagsusot ng salamin ay nakakalabo o nakakahina balalo ng mata? The two of you doctors could share that question, and our listeners and our viewers for all about safety would like to hear that. Okay. Go ahead. Ako muna, Jay. Yung salamin, hindi siya talaga nakakalabo or parang panghina ng paningin. Ang salamin, ang talagang gagawin lang niya is papalinawin niya yung paningin mo, papagandahin niya kung nalalabuan yung paningin mo, para hindi mahirapan yung mata mo mag-effort para makakita ka na maayos. So, ganun lang yung trabaho ng salamin. Walang kinalaman or walang nagagawa na parang hihina yung mata mo o kaya lalabo, wala. So basta pinapaganda lang niya yung paningin nito at para hindi mahirapan yung mata niyo pag tumitingin kayo sa malayo.
Well, ayan, hearing from the doctors themselves. How about you, Dr. Angelica? Would you like to add some more about ang pagsusot po ng salamin? Kinakakalabo o hindi? Actually po, may mga cases po kasi talaga na may mga taong walang grado at may mga grado talaga. So, if ever sa mga tao naman po ng mga walang grado, you should still wear your eyeglasses for protection na lang. At least wala talaga yung grado. But it does not mean na talagang pag nagsuot ako ng salamin, mas lalabo yung mata ko. No, nag-help talaga siya para makatulong luminaw, lalo na sa may mga grado, yung salamin natin kasi may mga ano na yun eh, may cases na mga may grado na yung salamin mo. So, tutulungan niya yung blurry mo na eye na luminaw, mas mag-clear yung paningin mo. So, nag-a-adjust yung mata. Yun ang ano natin, no? Nasa safety tayo. So, pag wala kang salamin, hazard na yan, di ba? Kung malabo ang mata mo, pwede kang mabangga na naglalakad, pwede kang mabangga na nagmamaneho, pwede kang mahulog sa isang peligro like a ravine, ano? O bangin. Tawag nga nila sa Tagalog, mga bangin, ano? So, Kat, ikaw ba? Kat, bakit Kat, Kat, can you hear me, Kat? Kat, can you hear me? Si Kat po ay isang lead specialist, no? Leadership in engineering and environmental. Sa mga nagde-design ng mga pagpapagawa ka ng building, Richard, diyan si Kat Tatlong Hari, yan ang magsi-certify na yung building mo ay green building. Yan siya, sa advocating siya. Kasama namin siya ni Brad Pitt sa mga iba pa namin mga tasks. So, okay. So medyo kasi nasa restaurant siya, so hindi nating maano. So may tatanong din ako, no. Pag sinabi bang progressive glasses, meaning ba nito may progress na makorek ang mata o may progress na lalong lalabo ang mata? Okay. Kaya sinabing progressive lenses kasi yung grado nito, di ba, alam naman natin, usually pag may edad tayo, nagsusot tayo ng doble vista, yung may bilog. Baba. Yung, Jay, di ba meron tayong salamin na doble vista, yung may bilog? Okay. So, yun kasi, yung grado nun, iba yung grado sa taas, at tapos, biglang magja-jump or lalaktaw yun, mataas yung grado sa baba. So, kapag sinabi natin progressive, nagpo-progress yung grade from 0, for example, 0 sa taas, tapos let's say 100 sa baba, parang onti-onti yung grado doon. So, magiging 25, 50, 75, and then, so yun. Kaya nagpo-progress yung grado doon. Hindi ibig sabihin na yung paningin mo is parang nagpo-progress. Sabi ko nga, yung salamin, yung trabaho lang niya is para matulungan ka, mapalinaw yung mata mo sa anumang distansya. Yes, no. So yan uli, no. Sa mga mata, sila yung mga experts diyan, ano. So diniscuss yan ni Dr. Richman Go at ang kanyang partner, no, o Mrs. na si. Are you husband and wife team? Yes, po. Angelica and Richman? Yes po, yes sir. Okay, yan ang maganda, no, sa sarili sa business, no. So yung bang artificial tears, nanggagaling ba ho yan saan, yung mga artificial tears na yan? What does it mean when you have artificial tears? Okay po, yung sa common na sinasabi po natin na artificial tears, yun po yung usually na pinapatak sa mata. So, it means lang po, from the word artificial, yun yung nilalagay sa mata natin para ma-moisture yung mga dry eye natin, nanunuyo na mata, medyo mahapde, mga ganyan pong nafe-feel nyo, hindi po kayo, may mga discomfort kayo sa mata. So, yun yung usual na nilalagay sa mata. But it doesn't mean na gamot po siya para sa mga nagdadry yung mata. So, like, lang din po siya, lotion, na moisture niya po yung nanunuyo nating mata. So, nagiging ganun lang po siya. Tinutulungan niya yung mata natin na mag-moisture po, lubricant po. Alright. Yun, para yung mga lubrication, kailangan yan. Sa makina, kailangan yan para kumulas, magkaroon ng smooth movement yung mga machine, hindi bakal sa bakal.
Sa Yes mata po. ba, kailangan pa rin pala ng lubrication? Bakit po kailangan ng lubrication o ganyan? Ano po ba ang dahilan? No? So ganun po. Kasi kaya po tayo may mga cases na ganyan. Usually, mga ganyang may cases, yung may mga may edad na po. So humihina po kasi yung mga function ng eye natin. So production, nagkukulang yung produce ng tears natin because of the aging. Yan. So minsan yung mga kanal natin na pinupuntahan ng luha, hindi na masyadong nagpo-function. That's why nagda-dry na yung mata natin. So, kailangan ng lubricant kasi nakukulangan yung produce. So, ganun po yung, it will help lang po talaga. Okay. Para po sa mga late listeners natin at tuners natin, nakikita ko na si Jolie Sumadi, no? Isa siyang owner, no, ng mga safety training organization. Magandang hapon sa iyo, Jolie Sumadi, no? At topic po natin ngayon at nakikita ko mamaya magpapasukan na yung mga nasa Middle East na viewers natin. Ang topic po natin ngayon is all about eye safety. If you don't have this, your eyes, definitely you could no longer work. So take care of your eyes. It's just like you've lost your life when you don't have any eyesight. Tama po ba? Yes po. Yes, yes. Kasi yun yung gamit natin halos araw-araw. Pagising mo, mata, lahat. Araw-araw yan talaga yung pinaka-main na gamit natin sa katawan natin. Ayan si Dr. Richman, talagang nakikita na sa screen, di ba? Yung kanyang bicep, yung kanyang tricep, talagang malalaki, di ba? So, good day, no? Pag may mga tanong kayo, nandito kami, break time namin, may turo ako sa TESDA sa mga tungkol sa forklift. So, humingi lang ako sa kanila ng konting 1 hour na palugit para maano natin makapag-radio programming po tayo. So, ito, okay na yata si Kat. Kat, you are on mute, Kat. Kat, you're on mute. You could say hello again to our doctor friends. Wala pa si Kat. Kat, you're on mute. But anyways, he's on mute. Isa sa nakikinig sa atin uli, yung ating mga regular listeners natin, si Angelo Redea. Maganda hapon, watching from Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Ayan. Inaano ni Kat yung kanyang mga kasama doon. Kasi si Kat, as I've said, he is a professor in nuclear physics. He's world-renowned when it comes to nuclear energy. At isa rin siyang safety practitioner at isang lead assessor. Bago tayo magpatuloy, no, ang ganap ng 1:15 in the afternoon. And this program is brought to you by JLF Project International Inc., experienced riggers, creating transport contractors. They are one of the best when it comes to this industry. And we have the star of the show already. Walang iba kundi si Isko Herman Salvador, or also known as Brad Pitt. Brad Pitt, pasok na. Wala pa si Brad Pitt. Wala kang picture, Brad Pitt. Si Brad Pitt po ang isa nating artistang, ayan na, ayan ang artista natin na si Herman Salvador, aka Brad Pitt. Brad Pitt, lagyan mo nga ng sound at nandito ako sa isang kumpanya na alam ko, kilala mo rin itong mga tao rito. Humingi na ako ng break for 1 hour para maano natin si Dr. Richman Ngo at saka si Dr. Angelica Ngo. Say hi, Brad Pitt. Hello. Hi, Dr. and Sir Kat. Good afternoon at sa ating guest. Hi, Good afternoon ma'am. po. Saka, dalawa guest natin. Mag-asawa sila, pareho silang mga ophthalmologists. Mga doktor sila sa mata, Brad Pitt. Ikaw, mahilig ka magsuot ng salamin na walang salamin. Ano ba epekto nun? Hindi, ito wala. Tamad kasi ko eh. Pag kami dumi sa mata, diretso na, hindi ko naalis eh. So,
Frame lang. Maayos pa ng mga mata ko. Alam mo, sukat ang mata ko, 1919. 1919. Humble lang siya, humble. Yan. So, Humble yung mata. Dr. Richman, saka Dr. Angelica, si Brad Pitt, ang talagang nagdadala ng programang to because he's a movie actor, he's a script writer, he's a comedian, he's a stand-up artist, and he's a ukulele expert. Medyo kantahan mo nga, Brad Pitt, ng isang awitin yung mga doktor at doktora natin. Sige. Parinig naman po kami. Ano gusto mo? You shattered me from love, kept me warm, kept me warm. The finest years I ever knew were all the years I had with you. I would give everything. I give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. Yeah. Thank you very Thank you. much. Thank you very much, Herman Isko Salvador, also known as Brad Pitt of Bubblegum. Ayan. And also known as Professor Pitt. Oo. I have a new character, Professor Pitt. You can call me Pro Pitt for short. Binabati ko nga pala, Pam, sino yung nando doon sa UNTV? Kahapon, nando doon ako sa building ng UNTV. Alam ko, isa sa nakasama mo nung araw at tinanong mo si Ginoong Eli Soriano. So nando doon, may ginagawa silang building and JLF planning to lift those chillers and genset on top of the building. Kasi yan ang industriya ko besides teaching. Nandito na rin si Engineer Ronnie Dagal with this, yung mga balak magpunta ng Middle East at kumuha ng safety training on oil and gas. Ayan po, si Engineer Ronnie Dagal. At but I've said, kung meron kayong kailangan about lead and physics, si Sir Kat, si Kat Tatlongari. May question dito para sa, pero bago tayo mag-question, meron mamayang ipropromote ng mga produkto rin silang mga doktor about sa kanilang mga business kasi mga negosyante sila, Brad Pitt nakiusapan ko talaga si Richman na mag-guest dahil magka-klase kami sa gym. We're both into lifting weights Pero bago yun, Kat, meron ka bang gustong itanong o medyo busy ka pa dyan? kain na ata Hindi tayo na kumakain. Pagka kumakain Ito, question na Sir Richard Richman. Galing kay Pam, tips how to prevent digital eye strain. Galing po ito sa aking may bahay, na nakikipag-participate sa atin. Sa computer siguro yan, sa cellphone. Sige. Digital eye strain. Ayan. Actually po, yung para ma-prevent natin yung sa mga digital eye strain, meron kasi tayong mga, sa panahon ngayon, usually talaga lahat ng tao, kahit sinong edad or ang pinakalibangan na po talaga
is ang digital. Mga gadget, cellphone, mga social Yun. media. Yan. So far, meron na tayong nagawa, meron nang na-release na para magkaroon ng protection para sa mga digital na ginagamit natin. So, specifically, mga salamin. So, sa lenses, may mga tinatawag na po tayong mga pang-block ng mga harmful na blue light. Of course, para hindi sa sobrang tagal natin na nagsa-cellphone, na nagagadget, so hindi natin alam, namumula na yung mata natin, nagkakaroon na tayo ng eye strain, headache. So may mga lenses specifically para doon gamitin. So ang tawag doon, mga blue blocker, para ma-prevent yung mga hindi mag-penetrate yung mga harmful na blue light coming from the computer, gadgets, any gadgets. So yun yung nabablock niya. Kasi doon nagko-cause ang eye strain sa mga unwanted na harmful na blue light. So, doon yung coming doon. So, meron tayong protection lenses, blue blocker, iba't iba yan. Meron din for the sunlight. So, yun yung tinatawag ng mga photochromic. Ina-add na lang nila yan ng mga magagandang klase na specs ng lenses. So, doon na yung the best way, with or without nagrado sa mata, dapat nagsusuot tayo ng mga protective lenses para ma-prevent yung pagkaroon ng eye strain. Okay, Baka thank you very siguro much. siguro Ikaw, may Brad Pitt. time lang, no? Siguro may time lang para computer or yung iba kasi 24 hours nasa harap ng computer. Oo. Yun ang mahirap. Kunyari, yung Okay. trabaho mo related sa kunyari, yung call center. Opo, Yun, yan. bigat. Yan. Diba? So, kailangan yung susot na blue, Anti-radiation lenses, blue blocker po. Yun yung mga lenses. blue blocker. Tapos, opo. Actually, may mga tinatawag din po tayo katulad dun sa, yun nga po, yung work nila, yung field of work nila, talagang babad. More than 6 to 8 hours ka sa computer. So, pwede rin naman po kasi may the best way tayo na super, common siya, pero syempre yung mga tao hindi masyadong nasusunod. But ito yung the best way na meron ka na syempre eyeglasses, then may protection yon. So, you should still na may tinatawag po tayong 20/20 vision. Ay, 20/20 na parang rule, 20/20 rule. So, in every 20, sobrang 20 minutes ka sa computer, you can magpahinga ka and yung mata mo, rest mo, and then look away kahit 20 feet, and then kahit 20 seconds lang, and then go back to your work. At least na exercise or na-rest mo yung mata mo talagang nakatuto ka sa computer, tas ganun pa kalapit. Okay, thank you very much, Doctor. Brad Pitt, medyo meron tayong mga bagong alam mo naman, all about safety. Ito yung mga safety manager na malalaking kumpanya. Pakibasa nga yan, galing kay Pam, pa-shout out. Professor Pitt, mga nagagapo. Sige, ikaw na, Brad Pitt. Asa siya? Ano pangalan? Pa-shout out na nagwagwapo ang safety manager, engineer Jed Rico Hermoso and engineer RJ Tuble of First Philip. Yan. First Philip. Yan. Salamat sa inyo. Thank you for watching. Pag nagpunta ka uli ng yung mga racket mo diyan sa Santa Rosa, at saka doon sa Santa Rosa, at saka ibang mga concert mo, di ba? Sa Music Museum, mga kasama ko na tong mga gwapong ininerong yan, sir. Kadugo natin yan. All about safety tayo eh. Alam nyo, Ma'am Dr. Richman at Dr. Angelango, balak sana namin ni Brad Pitt na magkaroon ng party list na safety. Hindi lang na medyo kami hindi na inabot ng COMELEC. At hopefully, one of these days, at yan, sila Ronnie Dagal, yan ang from here and abroad, marami tayong listeners. Hindi pa nagpapasukan yung ibang mga engineer pa eh. So, okay. Itatanong ko ulit Brad Pitt. Meron ako dito Okay ba yung manood?
Okay bang manood po ng malapit sa TV? Kasi dati sinasabi ng magulang ko, dapat lumayo sa television pag nanonood. Is that a good practice or it's a practice that should be avoided? Sige, doktora at doktor. Okay. Medyo guilty ako dyan, Jay. Okay. Kasi ngayon, malalaki na yung mga TV natin, di ba? Malalaki na. Oh. Kayo mismo, nanonood din kayo sa mga sinihan. So basically, parang malapit din naman kayo nanonood. Kasi malaki screen. So, ganito yun. Yung mga bata, kaya po sila nanonood sa TV or sa screen ng malapit. Kasi doon nila nafe-feel yung parang enjoyment nila, yung engagement nila doon sa TV. Parang tayo, malapit din naman sa atin yung mga cellphone natin. Walang problema kung inaalala nyo about sagrado. Ang siguro magiging problem nyo lang dyan, if yung TV nyo super malakas yung liwanag, baka lang mamaya ma-eye strain or mapagod lang yung mata ninyo. Yun lang naman doon. Tapos, So pwede na. So yes, basically sinasabi mo, doktor, pwedeng manood na malapit sa TV. okay lang. Wag siguro yung Sobrang tutok, lang. pero kung malapit, kung kunyari nakikita niyo yung mga bata, kasi minsan parang nagiging awareness na rin. Awareness Ito ng tignan mo, parents. mamaya yung bata malabo yung mata, kaya sila nanonood ng malapit. Oo. So, kailangan i-judge nyo din, tignan nyo kung bakit. And moreover, itong mga salamin na to, yung ginagamit ko, sinasabi nila may anti-radiation, blah, blah, blah. Is it Yes, correct na meron. may mga anti-radiation na? Yung kay Brad Pitt, walang anti-radiation, walang salamin yun eh. Wala, yan. Pang-forma yan. Walang lens. Walang Pakita mo ang Brad Pitt. Wala. Ngayon lang. Kasi, ginagamit ko yan nung araw kay Brad Pitt. Sa dating Kasi pag may glasses, pag tinamaan ng ilaw, nagre-reflect. Yes. So, ano yan, technique. So, may tanong ako, Dok. Napapasma ba yung mata? Napapasma ba yung mata? Actually po, from the word pasma talaga, there's no medical na study about pasma. Walang English yung pasma, no? Opo. Walang Meaning kasi English. dun, opo, parang nagiging kasi siya, sir. Pag nanginginig yung mata, medyo may twitching, yun yung word natin na napapasma na yung mata ko, ganyan. Hindi natin alam, Ano behind of that, may mga medical condition. Siyempre, kailangan natin magpa-check up in case na nakakaramdam ka na ng ganyan, yung as in continuous mo na nararamdaman. Weekly, days, ganun pa rin yung pakiramdam mo, may panginginig, nagtutwitch. So usually, yan yung mga tinatawag natin na stress na, more on caffeine ka na. Then behind of that, syempre, kailangan pa rin natin magpa-check up para at least mas aware tayo kung ano yung nagiging cause. Diba? So from the word cause pa po, I think wala pa po talaga. Parang, Doc, may nabasa ako noon na isang tape para huwag lumabo yung mata. Pagkagising daw, huwag daw agad maghihilamos. Kasi pagod daw yung mata, yung REM daw, so, huwag daw agad. Tama ba yun? Sige, additional na lang. Okay. Para sa akin, actually, you did. Kasi galing tayo sa tulog, pagod daw yung mata natin, yung rapid eye movement. So, pagkagising, yung iba kasi maghihilamos agad. So, ano yung tamang ro? Actually po, talagang common na question yan. And then, parang talagang mas hanggang ngayon, naririnig natin yan sa mga magulang natin, lolo't lola. So, yan yung naririnig natin. So, actually, kaya nga po natutulog. So, rest. Pag natulog tayo, rest lahat ng body parts natin, inside, internal, or outside yan. So, nagre-rest. So, from the word natulog ka and na-rest ka, so it means hindi nag-work yung mata mo. Okay? So, hindi siya pagod. So, sa word na yun, hindi siya pagod. And then, that's why, na parang feel mo pag-gising mo, tapos maghihilamos ka, and then pag dilat mo, malabo mata mo. So, ganito, dahil nakapikit ka, so yung function and then tendency ng mata mo is blurry pa. Kasi nga kakamulat mo pa lang. So, doon lang din yung point na yon na blurry pa yung mata mo. Hindi ibig sabihin, pag naghilamos ka, pagkagising mo, lalabo yung mata mo.
So dahil naka-rest siya, magtatrabaho pa lang siya, that's why ma-blurry siya. Kaya tama. Hindi, Dok, kasi ang sinasabi nga, yung REM, yung rapid eye movement, na pag tulog tayo, nag-ano siya, so, parang, Nag-move, yeah. yung sabi niya, yung sabi niya, so hindi siya rested. May mga involuntary muscle. Yes, sir. Kasi may mga involuntary muscle pa rin tayo na ano pa rin sa mata natin. Nagalaw siya, umiikot, tataas, bababa. So that sa muscle, mga involuntary muscle natin. Ako, hindi ako pala hilamos pagkagising eh. Pero feeling ko okay lang naman po yan. Okay lang po. Hindi siya labo or anything. Wala pa naman na proof na ganyan. Pero yung yung pagtingin straight to the sun. Yes, of course. Pag tumingin po sa sun, Yes. straight. Opo. Oo. Opo. Unang-una, makakaching ka muna. Ching. Sumunod. Bawal kasi. Bawal po silat talaga. sa mata mo yan. Kasi yung effect, hindi lang sa liwanag ng sun, may mga UV and harmful talaga na nagpe-penetrate through the sun and then sa UV na magpupunta sa mata natin. Doon na yung magko-causes as talaga may mga ano na talaga na cataract, yung mga early, mga ganyan, may retinal burning. Yan po yung mga magiging causes na hindi natin napapansin. Pero yun na yung nagde-develop. Okay, meron pang participation kay Engineer Jed Rico Hermoso. Ang sabi, how long po dapat ang exposure sa laptop sa isang araw? Actually, medyo ano na po siya, parang yung magiging pinakamatagal na po yung 8 hours. Kasi syempre may work ka, hindi mo naman kailangan na, kailangan ko nang tumigil sa screen time, ganyan. So hindi natin masasabi. So usually, dapat yung pagiging screen time mo, laptop man siya or any gadget, I think maximum na tayo sa 8 hours. Kasi 2020 mo. Oo, kasi mapapagod talaga yung mata natin, hindi natin napapansin na namumula na nangangate, then nagda-dry na. Kasi when it comes, pag nakaharap ka sa mga gadget, hindi mo na napapansin yung mata mo na nagbi-blink. As in, tutok ka lang. So, no blinking, doon na nagko-cause ng eye strain. Eye strain, pamumula ng mata, tsaka sasakit yung ulo mo. So, possible talaga, yung more than 8 hours. And then, syempre, like what I said before, you need to rest at least 20 minutes, then look away 20 feet for 20 seconds. So, yun po yung tinatawag natin na 20-20 rule pag talagang exposed ka sa laptop or any gadget. Yun po. Ayun. So, sinagot na yung kay Engineer Jed. Apo. So, Brad Pitt, at doktora, mga doktor, alam ko may po-promote kayo, pero bago nyo i-promote yung inyong gustong i-promote, babatiin lang natin Brad Pitt all the way from Dubai, no? Nakikinig na si Jennifer Garjan, ang chairman ng IRMAP. IRMAP, Chairman. Brad Pitt. Nandiyan na si Chairman Garjan, Jennifer Garjan of IRMAP. Nakikinig po sila sa Dubai ng mga listeners natin. So, nag-comment nga si Engineer Garjan. Ito yung sinabi niya. Brad Pitt, ikaw na. Maganda ang mata para makita lahat. Yes. Main natin. Yan. And Tapos hopefully, may isang comment din dito. Involuntary twitching ng eyes related po ba sa ibang mga sakit? Yeah. Parang symptoms lang sinasabi niya yung twitching. Opo, yung So, twitching. meron ba? Opo. Yun po yung tulad ng sinabi ko kanina. Sa mga eye twitching, actually, kailangan po talaga natin magpa-check up. Parang pag tuloy-tuloy nyo po na nararamdaman na weeks na, days na nagtutwitch yung mata mo, syempre hindi na siya normal. So, doon na po kasi papasok yung mga behind your health kasi usually sa ganyan, stress, anxiety, sa nerves, yan. Doon na po kasi talaga siya. Kailangan na rin talaga magpa-check up in case na tuloy-tuloy nyo po nararamdaman yung eye twitching. Pero kung bihira lang, okay lang naman po yan. Wala naman pong super... Pero syempre, pinaka-word natin dyan, prevention talaga.
para ma-prevent kung ano man yung nagiging cause ng twitching ng eye. Dok, yung ano naman, ano yung cause nung tinatawag nila sa mata nagkakaroon ng pilak? Pilak? Alam niyo ba yon? Ano po yun? Nagkakaroon ng pilak sa mata, so ini-scrub, kinakayod. Ay, okay. Pugita po ba yan? Yung parang gano'n yung tawagin. Hindi, ang alam ko pilak eh. May pilak sa mata. Pilak. Parang silvery kasi yung silvery. So, Okay. yun ang tawag ng Pinoy. Oh. Opo. Actually, causes po talaga niyan, pag expose ka sa, ang tawag po namin doon, it's either pterygium or pugita kung tawagin. Kumita So, naman. Oo. May mga pinaka nagko-cause at nagte-trigger po kasi dyan. Lalong-lalo na kung yung work mo, yung field of work mo, expose ka sa mabuhangin, maalikabok, mausok. Then, wala kang eye protection. Yun yung safety natin. Kailangan natin talaga sa mga ganyang field of work, meron kang eye safety protection talaga. Lalo na sa mga, alam nyo sir, yung parang mga nag-welding, yun yung usual eh. Driver, fisherman, yun yung talagang usual na nagkakaroon. Kasi exposed po sila sa usok, masyadong maliwanag, and then parang madusty. Yun yung nagiging cause nun. Mainit yan, mga kusinero. Pero yung pinaka, may mga ano pa kasi po yan eh, may level siya para at least kung kakayudin na. Pero nakakayod po yun, natatanggal po yun. Yes, oo nga. Na ano po yan. And then hindi rin naman siya magiging effect sa vision mo unless na-cover na talaga yung pinaka-middle na paningin mo. Naalis ng laser yan, no? Dok? Yes po, opo. Kumbaga kinakayod po, opo. Oo. Dok, Opo. tumitingin din ba kayo ng third eye? Lumalabo rin ba yung third eye dito? Feeling ko po hindi lumalabo yung third eye eh. May salamin din po eh, no? Third eye. Para maging light yung usapan natin. So, Yan. wala na si Sir Kat Oo, wala na Wala. sir. Nabusog na. Nabusog Busy na si po. Sir Kat eh. Meron sigurong in-assess, nag-ano sila sa assessor po si Sir Kat sa safety rin kasi at saka sa mga ISO. At I've said this a nuclear physicist, no? Professor. Diba sila, tsaka yung lead, meron silang lead eh, di ba? Oo, maraming racket si Sir Kat eh. Si Mga Kat green, Patulfo. mga green, building. Correct. Tsaka, yun? Matindi tatanong si ko lang- Sir Kat. Nuclear Yes. engineer yun eh. Sila dapat yung magpapaandar nitong Bataan Nuclear Power Plant. Alam mo, sila yung mga nung araw sa UP may nuclear engineering. Alam niyo ba yon? Sila yung nag-ship, sila yung una, sila Sir Kat. Dahil nga nakaano sila doon sa Bataan Nuclear Power Plant. So, nag-aral sila, konti lang sila eh, na nakagraduate, 2 lang ata sila. Anyway, frustrated yung tao na yan kasi hindi nabuksan yung Bataan, sila dapat magpapatakbo noon. Pero mo, nag-aral sila para doon, tapos nabaliwala lahat. Hindi nagamit yung pinag-aralan nila, sayang. Ang laking tulong sana kung natuloy yung nuclear sa Bataan. Mababa sana ang kuryente natin ngayon and mas malinis dahil mababawasan tayo ng coal, mga coal plant. Anyway, history na yun na hindi natuloy. Hopefully, kasi kami dito, mga docs, pro-nuclear kami. Mga eco-friendly, no? Yes. And kasama namin si Kong Mark Coangco.
Yan, siya yung nagpupo sa lower house yung nuclear na yan. Eh, nagtataka naman ako, si BBM dapat yan ang priority niya dahil sa tatay niya. Yeah. Anyway, sorry, napunta. Okay po. Tsaka mag-aano na naman siya, mag-react na naman dyan si Sir Dagal. Si Sir Dagal. Si oil and gas man. Kaya kami mga solar men. Sa kabila. Marami na nakatune up. Pero ito ng time, ano ba yung po-promote nyo sa Sir Richman at Sir Dr. Angela na produkto nyo about Alino something naman. at para madinig naman ng ating mga tagapanood at tagapakinig. So, ayan po. Actually, meron po kaming bagong i-open na eye clinic, optical. Clinic. Opo, dito po yan sa Litran 3, Dasmariñas, Cavite. So, bukod sa optical, meron din po kami coffee shop. So, nag-team up na po. Nag-isa na lang po kami ng business. So, in case na talagang may pamapasyente kami, you can stay naman sa coffee shop. And then, at least relax ka lang din muna while waiting. Kung nagpagawa ka ng salamin, pwede rin po yun. So, sa clinic naman po, sa optical namin, we have a lot of kind of lenses, premium and then mga generic like parang kung kaya ng budget mo. So, nandun din po yun. So, kami, in terms sa mostly, may mga pangmasa po kami na at least para maka-accommodate kami ng mga kababayan natin na at least kaya nilang makapag-check up ng mata. And then, at least makita nila kung may problema na ba yung mata nila. Kasi yun yung usual talaga natin na ginagamit. So, kailangan talaga, yun yung unang-una nating ma-concern. So, dito, yun lang din actually yung team namin ni husband na maging aware tayo. Kasi mata is very important. Yan talaga yung natin sa pang-araw-araw. So, we can accommodate like free eye check-up. I think, for a free eye check-up, syempre, computerized. And then, syempre, sa mga behind na medyo malalim na check-up, that's why yun lang din yung ma-accommodate namin. And then, sa mga lenses, we have progressive, bifocal, or doble vista. Oo, anti-radiation lens. And then, merong mga photochromic, yung pag going outside, magda-dark siya, then indoor, magki-clear ulit siya. Saan po kay Engineer Jay? We have page po. Ang pangalan po ng clinic namin is Eye Cafe. So, pinag-team up Eye and then Cafe. Galing. Actually, bukas na po yung opening namin. We have a promo. Marami po kaming giveaway and then promotion. And then sa coffee din po, we have pag bumili ka ng isa, then yun, buy one, take one, at least matikman po nila yung namin ng coffee. Coffee. Yan ang masarap, buy one, take one. That's great. Ay, cafe. Opo. Cafe. Galing. Nag-iinit ka na for your regular glasses, di ba? Pero eto, babatiin na natin mga nakikinig po sa atin ulit, mga nasa safety lahat sila sa occupational safety and health practitioner si Oliver Merced, at si Yaj Ablase. Good afternoon. So siguro So ganap na pong 1:44 in the afternoon, and this program is brought to you by JLF Project International Inc., JLF Project Training and Assessment Center, experienced riggers, experienced and certified trainers and assessors in the line of lifting and rigging. So, ang ating pong topic ngayon is all about eye safety, and our guest is Dr. Richman Ngo and Dr. Angelica Ngo. Sila po mga optometrists, mga eye doctors kung tawagin natin. Oy, teka. Ayos nyo. Kajay. Magkaiba yung optometrist sa ophthalmology. Opo. Sabi mo, ano sila? Optometrist pala sila. Ayun. Okay. So, Doc, ano kaibahan ng
Ano ang pagkakaiba nun, Doc? Opo. Optometry. Actually, magkaiba si ophthalmologist and then si optometrist. Si ophthalmologist po, more on na sila eye diseases. Sila po yung mga surgeon, mga surgery, yan, sa mga ganyan po na specifically. And then kami po, mga optometrists, more on primary eye care. Yan, more on Ayun. eyeglasses. Opo. Mga Kala ko pareho lang eh. Hindi. magkaiba po. Opo. No, kung may surgery, yun yun, ophthalmology. Opo. Sa mga eye diseases po. Yan. Eye diseases. Alam mo, ayun. pumunta, May- parang hindi magaling yung doktor ko, sa inyo na lang ako pupunta. Kasi pumunta ako ron, Pwede po. Opo. pinababasa yung letter chart. Di ba may letter chart? Yung Opo. E, Opo. Yun. yun. Ang ginawa niya, siya nagsasabi ng letter, sinasabi ko kung true or false. Tinuturuan po kayo. Tagal mo daw kasi. Sinasabi ko, ibang klase yung doktor na yun ah. Tinulungan True na or po false? kayo. Ayan, kaya walang lente yung salamin mo. Oo. Malila din sagot ko. True or false? May ad ka na. Ayan. Brad Ay, Pitt, wala na si Sir pass Kata. mo. Ay, cafe. Hindi ba, hindi ganyan siguro spelling niya, baka EYI, kasi I eh. Ay po, ay. Opo. Oo, yun o, mali si Marvin eh, nilagay niya letter I lang. Okay, Jay. Di, pero si, Ay, ano, ang si aking- Ruben, may bumabati sa'yo from Saudi. Sino? From Saudi, ito, naka-flash sa screen. Si Ruben. Ay, Cosico. yan. Ruben Cosico. Hi sa inyo dyan sa Saudi. Sa Saudi sila. So, thank you Yan, for... Yan ang mga Tuning. guest natin. Si Ruben M. Cosico. Good morning. Kasi umaga ron, no? From Kingdom of Saudi Arabia. At ito pa isa sa mga 4 yung mga hours. sa rope, 3 hours. no? Ano to sa mga pumapanik din sa mga matataas na bagay, no? Mga may tawag din sa ano niyan mga billboard, mga windmill, mga ganyan, di ba? Sila yung mga ano yan, mga Climber. specific employers na nandiyan dyan. And ang bilis ng oras, we only about 1:47 in the afternoon. Hanggang alas 2 lang tayo. Pero yun, at least, no, kami ni Brad Pitt siguro makapasyal dyan minsan sa inyong coffee shop. And Yes, ma'am. minsan din, imbitahin ko kayo pag merong racket ito si Brad Pitt, ano, yung... Opo. baka meron kang racket with Attorney Edward Chico, Brad Pitt. Meron ba? Malapit? In the Wala future? pa. Sabihan ko sa iyo. Sasabihan ko. Pero malamang yan pagdating ng Valentine's Day. Nakakapagod din noong December kasi. Ang daming rackets. So, Yung mga pahinga rope ngayon. specialist, Spider-Man daw sila. Balik ulit So, yan yan. sa February. Kadalasan No, ng February. May show ako sa February 15 pa. Matagal pa. Dito lang sa Marikina. Sa Marikina, anong show mo? May, guest lang ako. Guest lang ako. May, with the, riser band. Tagal pa. Post-Valentine pa eh. Anyway, Sir, okay. nasabihan kita. Meron. Okay, Sir Richard, baka meron ka pang mga ibang negosyo. Alam ko, businessman ka eh. Sir Richman, no? Meron ka pang ibang negosyo na ipopromote or anything that you want, may mga advocacies ka. Kasi we only have 11 minutes to go. Alam mo, napakabilis nan and counting yan. Mamaya, magpapaalam na tayo. We want to make use. Nandiyan dyan na yung mga taga-Saudi, taga-Dubai, no? And mga iba dyan na hindi lang nagko-comment but pag natingnan natin sa Facebook. Ano sir ang iba nyo pang gustong sabihin, Sir Richman?
Siguro, Jay, yung iba namin clinics naman din. Or Bukod on sa eye iCafe, yes, bukod sa iCafe, we still have sa mga ibang branches naman. Send namin, Jay, sa link mo para ma-share mo na lang din sa kanila. May mga ibang clinic pa rin naman kami, sir, at least para yung ibang malapit doon kung saan silang lugar, makikater namin. We have sa Silang, yung mga ganyan. Eye clinic din po. Silang Cavite, yan. Ayun. Meron pala akong naalala, may coffee shop kayo. Ito si Brad Pitt, may brand to ng kape nung araw eh. Yung, tuloy pa ba yun, yung Scoopy? Ha? Meron pa ba yung Scoopy mo, Coffee. Brad Pitt? Oo, hindi, Yung nagbenta ako. pandemic, Noong pandemic kasi, nagbenta ako ng ano. Ito, ito yung dati ko. Nung pandemic, is coffee. Brood, pang brood. So, wala, nung ano lang to, nung... Subukan natin, Brad. Sige, pwede naman eh. Sige po, matikin po kami ng beans. Ano ba yung kape nyo? Saan yung kinukuha yung mga beans nyo? Yung coffee shop po namin, actually we have 2 coffee shop na po. Sa around Dasma pa rin po. Yung isa, Chai Cafe. Chai Cafe po yung pangalan. Dito po siya sa may Kadiwa, malapit po sa LaSalle University. Sa may tapat po ng St. Paul Hospital. And then yung ngayon po yung iCafe. Dasma din po sa Litran 3. Try natin yung coffee ni Brad. Opo. Hindi, actually, tinigil ko na siya eh. Nung pandemic lang siya. So, kailangan Yung pandemic lang. Oo. Pero, pwede Nagkaroon po kayo ng physical store. Hindi. Online lang naman. Online. Pandemic, wala naman nakakalabas eh. Dito, online lang. Online po. Wala. Tsaka mag-answers yung kung may physical store ako dito. Maraming din. Wala naman makakapunta dahil pandemic. So, online lang. Anyway, pwede pa naman ituloy yan. Pwede Saan po ba kayo kayo- dito. Visit po Nanggaling kayo. naman ninyo. Kayo ba nag-ano ng coffee nyo? Sa inyo yung coffee o... Hindi po. Binibili lang din po namin sa mga supplier. Okay. Po. Pero gusto namin try yan. Jay, dalan mo kami ng coffee ni Brad. Pagkita natin mamaya. Yeah. tingnan natin. Wala Kaya na, may no? nagkukomenta, mukhang tiga Cavite rin ito, Jobit Mandak. Malapit Oo nga lang po eh. po kami dyan. Opo, Sir Joby, pwede po kayo mag-visit. May mga promo po tayo. Ayan, no? Opening meron nyo pa si bukas. Alex Kailan Chua. opening nyo? Opo, Kailan okay. opening? Bukas Ang bilis po, ng oras bukas. eh. Kita mo, 1:53, no? Marami tayong kita nyo, sa ganitong paraan. So, we could be able to reach out to a lot of people, no? And sila Marvin, may pangatanong pa to si Marvin, mga pros and cons daw ng Ayan, ang contact contact lens. lenses. Pwede ba yan? Para last question na natin, Opo, Doc? sure po. Ano pa yung Okay. pros and cons ng contact lenses? Actually, sa contact lenses naman po, meron tayong pang forma lang, meron specific naman na contact lens na may grado. So, in case lang po for fashion lang na contact lens, syempre, very sensitive to kasi prone siya sa bacteria. Prone siya sa mga yon sa bacteria natin. So, in case lang na talaga more on sa contact lens, you should wash your hands talaga. First things to do, magwawash ng hands, and then yung pinaka-pinagbababara ng contact lens, laging papalitan yung solution po na nandun. Kasi pag nasuot mo siya, hindi mo mapapansin, may mga germs na po yun at mga maliliit, mga dumi-dumi. That's why sometimes nafe-feel mo parang may puwing yung contact lens mo. So, talaga laging sa isang araw, hindi lang 2 beses, 3 beses mo papalitan yung solution doon sa loob. Kailangan talaga magugas ng kamay bago hawakan yung contact lens. And then, syempre, may mga contact lens din na bawal itulog kasi syempre, mako-cover siya, yung mata mo, mamumuti kasi lack of oxygen na siya. Hindi na nakakaano yung mata mo. So, yun lang din talaga. Pinaka-main talaga sa contact lens, magugas ng kamay bago hawakan. At palitan lagi yung solution. Yun. Yun po. Yun. Para mawala yung problema, ha?
palitan yung solution. Yan. Tama po. Oh, yun. Wala na. Si, ayan, si Sir Kat. Yan ang sikat. Kaso, Nag-register na last 4 minutes na lang si Kat pumasok eh. Kat, could you say hello again? Hello. Alam mo, Pasensya na. Pasensya na. Nandito ako sa reunion namin eh. Oy, sumama po. Pasensya na. Pasensya na. Ayos lang, ayos lang, ayos Okay lang. lang po. meron pa pala, no? Kasi ang programa natin eye safety, no? Ito madalas nangyayari. Paano kung masabuyan ka ng chemical sa mata? Anong unang-una natin dapat gamitin bago tayo patayan na ni Marvin ng whatchamacallit dito ng TV? Ano dapat gawin, Dr. Angelica at Dr. Richman? Okay. Sa ganun pong actually na incident, syempre, hindi naman nawawala sa atin ng mataranta. So, nandun talaga, usual matataranta ka. Pero first thing talaga na to do is wash sa running water. Sabuyan ka any chemical, wash lang talaga with running water at least 5 to 10 minutes. So, wash lang na area. And then, use clean towel, of course, pero wag na wag irarab. Kasi kakalat lang din and then mas mai-irritate yung mata natin. So, towel, pag na-wash mo na, 5 to 10 minutes, towel lang talaga, tsaka tayo mag-seek ng emergency na kung saan tayo pupunta. Pinakamalapit na eye clinic or emergency. Basta hugasan lang po agad with running water. Huwag magpapatak ng kahit ano, wash lang po talaga. Kasi chemical yun para ma-wash out yung chemical. So, ayun yung tip ha, malinaw yung tip. Oo. First thing to do. Pagka sa mata may pumasok, huwag mata taranta. Yan. So, Galing po. Huwag pong irarab ha. Huwag pong irarab yung mata natin. Nakikinig din sa atin si Ma'am Elsa Dionela tsaka si Rodolfo Treyes, ano. We only got roughly 3 more minutes to go, no. So, Doktora and Dr. Richman and Angelica, mga parting words po natin. At alam na, napakabilis ng oras eh. Pasensya na po. yung mga ano nyo, Programa natin eh. yung mga ano nyo sa Facebook. Yes. Please like and follow po yung page po namin, iCafe. I po, mata, and then cafe. Po, tomorrow po, opening po natin. We have a lot of promos and mga discounted na frames and lenses po. You can drop by po, eye check-up. Pinaka-importante. Regular eye check-up po. Yung kay Brad Pitt, lagyan na natin ng salamin kasi Oo, take yun lagyan eh. po natin Walang ano yun eh, walang grado. Kahit naman walang grado, pwede yan eh. Yes Hindi, po. actually, Doc, wala akong problema sa mata. I'm now a senior, pero I don't need glasses reading the newspaper or Oh, that's good malinaw po. mata ko. Yes. Pang-forma lang po talaga, no? Yeah. Dr. Richman, parting words po. Parting words, Dr. Richman. Siyempre, una, magkikita pa tayo mamaya. Yep. Babati ko lang yung mga ibang sa friends ko, sa parents, family. Maraming salamat. And then, yun, sana maka-visit kayo doon sa clinic namin. Ayun, thank you, Doc. Salamat And- po. Thank you, Doc. Opo. Yeah. Brad Pitt, parting words, Brad Pitt. We Maraming only have salamat a sa few ating more minutes. mga guys. Ang dami nating natutunan ngayon. Thank you very much sa inyong time and sa mga tips na natutunan. Alright, thank you rin Okay. sa mga nagtanong and mga nanood ngayon dito sa atin. Alright, see you next week. Dito lang sa All About Safety. Thank you po. Thank you. Salamat po, Sir Ito Jay. naman, Sir si Jay Brad Paler Pitt. nagsasabi sa inyong smile and be safe. See you next week, same time, 1 to 2 p.m. All About Safety. Maraming salamat sa iyo, Dr. Richman, Dr. Thank you. Angelica, Thank you po. and the only Galaxian comedian on earth. And Captain Kumari, this is Jay Ferrer saying again, smile and be safe. Maraming salamat po. Thank you po. See you next week. Bye-bye.
There's gonna never Every Saturday, from 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.